Lord, gusto ko pong lumakas yung katawan ko. Gusto ko pong umalim. Alam niyo po yung process na ginagawa ng Lord. Minsan po, di ba, hindi ginagawa instant. Yung hindi natin hiling. Alam niyo ba kung bakit hindi ginagawa instant? Kasi kung gusto mo niyo mas makasama pang mas matagal, mas madalas. Amen. Gusto niya pumarinig yung tingin mo na mas madalas. Na Lord, pagaling mo ako. Lord, please, palakasin mo ako. Amen. Kasi kadalasan ng tao minsan, pag andyan na yung blessing, nakakalimot na. Amen. Kaya gusto ng Lord minsan, binibigyan tayo ng mga problema. Kasi nandun tayo tumatakbo sa Kanya. Amen. Pag nakakalimutan tayo sa Panginoon, kasi pinapalan na tayo, hindi natin alam na tayo affected at hindi yung kalwalatian ng Panginoon. Kung tayo po ay lumayo sa Diyos, mananatili po sa Diyos. Amen. Pero tayo po, kung wala tayong Diyos, ano po yung mangyayari po sa ating mga buhay. Amen. So, bilang mga Kristiyano po na madalas nakakarinig ng salita ng Panginoon, ng mga turo ng ating Panginoong Diyos, alam mo po tayong lahat dito ay very equipped o well-equipped na. Amen? Na tayo pong lahat ay alam na kung paano tumakbo ang buhay, kung paano tayo lalakas. Kaya nga po tayo dinadala lagi ng Panginoon dito. Kasi po tayo po ay karugtong ng Panginoon. Amen? Tayo po ay anak ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Tulad nga po na sinabi ng ating worship leader kanina, at nung nag-pray, pumula na napakatagal. Pero tayo po lahat ay panatag. Amen? Dahil alam natin na kahit bumaha at magpundoy, pangatlong pundoy, alam po natin na kasama natin ng Panginoon. Amen? Kahit bahay yung mga bahay natin, dadaan lang yan. Hallelujah. Dahil alam po natin yung stand natin sa Panginoon. Alam po natin na tayo ay hindi iwan at pabayaan ng ating Panginoon. Hallelujah. Sa pag-awit na pala po natin kanina, ibinuhos ng Panginoon sa mga pamilya natin at sa mga pangarap natin, yung mga pagpapala. Talagang ang Panginoon po ay hindi nagkukulang sa atin, sa ating pamilya, sa ating mga anak, nalatigit sa bawat isa sa atin. Kasi po tayo po dinadala ng Panginoon kada linggo sa lugar na ito upang mas lalo mapagpala. Amen? Hallelujah? Lunes hanggang Saturday, ang dami po natin pinagdaanan. May mga nagkaroon ng problema. Amen? Pero mga hindi na-reach mga expectations sa araw na yun o sa buong linggo. Pero still, nandito po tayo magkakasama. Amen? Buhay. Amen? Huminga. Nagigising ka na umaga. Narinig ko nga kadalasan, every gising is a blessing. Amen? Di ba? Di natin alam, baka sa isang gabi, hindi na tayo magising. Pero still, nagigising tayo ng Panginoon kasi meron pong plano ng Panginoon sa ating lahat. Kaya be grateful and thankful and be blessed every day. Amen? Kasi po, habang tayo binibigyan ng panibagong araw ng Panginoon, yun naman yung araw na binibigyan niya, ibubuhos palalo sa atin at tayo po ay bibigyan niya ng katanungan sa ating tayo mind, anak, nararamdaman mo bang iniiwan kita? Sabihin mo nga po sa kanila mo, kapatid, nararamdaman mo bang iniiwan ka ng Panginoon? Kaya kung naranasan, di ba? Almusal, tanghalian, hapunan. Lagi ko sinasabi yan dito kasi paano lalo natin ma-insert sa mind natin na kahit kailan hindi mo tayo pinagkulang ng Panginoon. Kaya daw po maging grateful tayo sa Lord. Amen? Dalawakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Welcome po kay kapatid. Angel niya. Angel ka ba diba? Angel ka diba? Pangalan pa ng Angel na. Diba? Ano pa? Ayan. So, katulad po na sinasabi namin, kaya nyo na po magsalita ang Panginoon sa pamamagitan po namin. Amen? Kaya po natin na kumilos ang Panginoon sa hapon ito. Dahil naramdaman ko po kanina na becoming the best ang Panginoon sa hapon ito. Amen? May nakaplano ng Lord sa bawat isa sa atin dito, lalo tingin sa pamilya natin, dahil ang plano ng Panginoon ay mapagpala ang buong pamilya po ng iglesia nito, ng Chinglo. Amen? Sa lahat ng mga atin sa iglesia nito, ang gusto ng Panginoon ay mag-excel tayo sa lahat ng bagay ng ating ginagawa sa trabaho, sa relasyon sa pamilya, sa lahat ng ating gagawin, gusto ng Lord mapagpala po tayo. Hallelujah! Kaya po ang gusto ng Lord, tinuturo po ng Panginoon sa gawin ito, sa hapon ito, how to build a dedicated family for Christ. Amen? Ang gusto po ng Diyos, dedicated yung pamilya natin. Amen? Bawat pamilya na binuo ng Lord sa JPLO, gusto po ng Lord yung dedication sa bawat heart. Amen? Na hindi natin talindan ng Panginoon dahil ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa atin. Amen?
Alam mo natin, ang ganda po ng plano ng Lord sa bawat isa. Kahit nakikita mo po sa buhay mo ngayon, parang may kulang. Pero alam mo ba, noon pa man, pinlano ng Panginoon na tayong lahat ay mapagpala. Pinlano ng Diyos na tayo ay mabuo. Pinlano ng Diyos na tayo maging victorious. Hallelujah. Isa po tayong mga tao lang na nagkukulang. Isa tayo lang po yung tatanong, Lord, parang hirap ng buhay. Bakit parang trabaho kami ng trabaho, pero kulang pa rin. Pero alam mo ba, habang nagtatrabaho ka, habang ikaw ay patuloy na binubuhay ang pamilya mo, doon mo binibuild yung mansion mo doon sa heaven. Amen. Yung mansion mo sa kalangitan. Kasi nagpapagamit ka sa Panginoon upang yung pamilya mo ay protectionan. Amen. Nagpapagamit ka sa Panginoon upang yung pamilya mo ay mapagpala sa pamamagitan mo. Kaya huwag mong iiwan ang pamilya mo sa Panginoon. Amen. Nararamdaman ko lang yakap ng Lord kasi alam ko, may magandang gagawin ng Lord sa hapon ito. Amen. Meron siyang aalisin sa puso ng bawat isa atin para remind sa atin ng Lord na tayo ay likha sa wangis ng ating Diyos. Amen. Kaya ganit na rin magkaaway sa atin, di ba? Sabi mga sarap ng mga kapatid, alam mo kung bakit ganit na rin sa yung demonyo? Kasi ikaw mukha ka ng Lord. Ikaw ang Diyos. Sabihin mo, kasi ikaw ang Diyos. Ikaw ang Lord. Amen. Hindi yung big Lord, hindi yung big Diyos, hindi yung big G. Small G and small L. Amen. Tayo ay ginawang Diyos at ginawang Panginoon ng Lord sa mga sarili pamilya natin at sa lahat ng ating mga pinanakili. Amen. Binigyan niya tayo ng authority para hindi tayo manghihina. Binigyan niya tayo ng lakas para lumaban sa mundong ito. Amen. Dahil alam ng Lord, without that authority na nilagay sa atin, noong pa man ang liga si Ebatanan, hindi tayo makakabukon. Hindi natin magagawa yung mga bagay na gusto magbago po. Amen? Building dedicated family for Christ. Panginoon, maraming salamat po, God. Maraming salamat sa hapong ito, Panginoon. Maraming salamat naman sa bawat isa nandito ngayon. Sa kabila ng umuulan, Panginoon, mas pinili ka, Ama. Sa kabila, Panginoon, masama, Panginoon, mas pinili nila na pumunta dito, Panginoon, para mas makilala ka, Lord. Maraming salamat sa buhay ng bawat isa nandito ngayon, Panginoon. Alam namin na may pagkatang plano, Panginoon, na ayaw mo, Lord Jesus, na hindi ma-repeat, Panginoon, yung tunay, Panginoon, na dapat ay nasa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Sa nga po ito, Ama, kasi lamang pinagkakatiwala na po ito. Dahil ito ay sa'yo. Ikaw lang ang tataas sa lugar nito, Panginoon. Maraming salamat. For the glory and the honors belong to you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Sige po. Ano ba sa ating pag-aaralan sa hapong ito? God's blueprint for building dedicated families. Amen. Alam niyo ba, yung mga engineer and architect, bago nila maitayo ng mga buildings at mga bahay, pinag-aaralan po nila maigi yan. Alam po nila kung ano yung mga kailangan ng sukat, kailangan laki ng mga bakal, kailangan dami ng mga graba, kailangan dami ng mga semento. Pinag-aaralan po nila yan. Amen. Ang plano ng Panginoon sa ating mga anak niya, ang blueprint ng Panginoon sa ating pamilyang pinili ng Diyos ay maging dedicated sa Kanya. Amen? Nakita niyo ba yung bahay na yan? Di ba? So lahat po tayo, alam po natin na ating tahanan ay hindi magiging tahanan kung hindi Kristiyano nakatira. Alam niyo ba yun? Ang bahay po kahit ubod ng ganda, kung hindi Kristiyano at ang puso ay sa Panginoon, hindi yung tinatawag na bahay. Yun lang ay structure. Amen? Pero tayo po, mga nandito ngayon na napapatuloy sa Panginoon, ang blueprint ng Panginoon sa atin ay maging dedicated sa Kanya. Amen? Ano ba sa Tagalog dedicated? Teacher Ana, yung Tagalog dedicated. Maging pinubuhos yung panahon sa Kanya. Amen? Kasi yun yung plano ng Lord. Tayo at siya lang. Amen? Pamilya natin at siya lang. Ayaw ng Panginoon na malayo tayo sa Kanya. Amen? Ang gusto ng Lord, yung plano niya, ang mangyari. Hindi yung plano ng kaaway. Kasi ang plano ng Panginoon, tayo po ay mapagpala. Sino gusto mapagpala? Amen. Tayo po ay malakas, Amen. Masaya, Amen. Hallelujah. At lahat ng mga bagay na nasa heart natin na patungkol sa Panginoon,
ay magmamanifest. Hallelujah. Next slide. Amen? So, ito yung idea ng Lord sa isang pamilya. Amen? Sabi sa Genesis 1:26 to 27, pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon, bigay natin ng tao, ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala. Tignan niyo po, take note ha. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa mga himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Verse 27, nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang babae, ay isang lalaki at isang babae. Hallelujah. So kung titignan po natin dito, malino na sinasabi ng Panginoon na tayo ay may authority sa lahat ng kanyang ginawa. Di ba? Sabi ko sa Genesis, after ng Lord, after 6 days, namahinga ang Panginoon. Sa 7th day, bakit siya namahinga? Sa tingin niyo po, bakit siya namahinga? Kaya namahinga ang Panginoon, siya po ay confident. Amen? Confident ng Panginoon na yung kanyang nilikang tao ay pangangalagaan yung mga bagay na nilikha niya. Hallelujah. Kaya hanggang ngayon po, yung po authority na yun ang kailangan natin makubit o kailangan natin gawin, kailangan natin tindigan. Bilang nilikha ng Panginoon, tayo po lahat na nandito, tayo po ay pinamamahala ng Panginoon sa lahat ng mga bagay. Amen? Hallelujah. Nakita niyo ba yun? Yung kapangyarihan yung binigay sa atin ng Panginoon, kailangan po natin tindigan yun. Lahat ng mga ginawa ng Lord, mapaisdaman, mapaibon, hallelujah, at lahat ng malaki at maliit na hayop, pinagkatiwala sa ating Panginoon yan. Noon pa man, hallelujah, at nilikha niya ang babae at lalaki. Babae at lalaki. Hallelujah. Walang ginawa ang Lord in between. Babae at lalaki lang. Hallelujah. So ngayon ang ginagawa ng kaaway. Alam naman po natin ngayon ang ginagawa ng kaaway, hindi ba? So maraming mga gender ang gustong tayuan. Merong LGBTQ. Hallelujah. Pero yun po yung ginagawa ng kaaway. Ini-insert sa mundo ito, sa generation ito, na yung natural ng likha ng Diyos sa babae at lalaki, gustong ilihis ng kaaway. Hallelujah. Next slide. Amen. So, family is God's idea. Sabi niya sa Genesis chapter 2, verse 7 to 8, pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, hiningahan niya sa ilong, at nagkaroon ito ng buhay. Verse 8, gumawa ang Panginoong Yahweh ng isang halaman sa Eden, sa dakong silanganan na doon dinala ang taong kanyang dinala. Amen? Sa lahat ng kinrate ng Lord, mga kapatid, tayo lang po ang galing sa kanyang system. Tayo lang po yung galing sa Panginoon. Tayo lang po yung galing sa kanyang hininga. Ang hininga po ng Panginoon, ng ating Diyos, ay sa Kanya. Amen. Galing sa Kanyang kaloob-loob at sa Kanyang system. Tapos, binigay po sa atin. Amen. Kaya nga nakita tayo ng angels na kaamon nila lang tayo, lahat po sila ay namangha. Nag-celebrate sa kalangitan. Amen. Yun po yung authority na binabalik ng Lord sa atin at gustong ipaalam muli sa atin na tayo ay nilalang niya according sa Kanyang image and likeness. Amen. Nakakuha niyo ba yun? Na ibabalik yung sa inyo ngayon na tayo po ay hindi basta-basta. Yes. Sabi mo nga sa kanila mo, hindi ka basta-basta. I love just. Sabihin mo, ligligin mo, hindi ka basta-basta. Just. Hindi ka just. Amen? Kung tingin ng tao sa iyo basta-basta ka, sa tingin sa iyo ng Lord, sistema ka ng Diyos. Siya, karugtong ka ng Panginoong Diyos na lumikha sa atin. Amen. Sabi mo, karugtong ka ng Diyos. Dito sa lupa, ganyan ka na, pero sa langit, karugtong ka ng Diyos. Amen? Sabi mo, karugtong ka ng Diyos. Ikaw ay ng Diyos. Karugtong ka ng Diyos. You are not just. Amen. Hindi tayo basta-basta. Amen? Ang kaaway, nilalagay sa isip natin, nilalagay tayo sapagkat Diyos, ginawa ng Diyos sa atin, para siya ay ma-reveal sa buhay natin. Yun ang ayaw ng blueprint na plano ng Diyos sa buhay natin. Na tayo ay mapunta sa likod ng kaaway. Ang gusto ng Diyos, tindigan natin kung ano yung pagka-Diyos at pagka-Panginoon na ginawa sa atin ng ating Diyos. Na ating creation. Huwag niyo pong mamimisinterpret na sinasabi ko na tayo ay Diyos. Big, small God and small Lord. Yeah. Amen. Hindi po tayo big Lord, big God.
Tayo po ay ginawang Diyos at ginawang Panginoon ng ating nilikha para sa ating pamilya at sa lahat ng ating tinatangkilik. Amen? Sa business, di ba? Pero yumayaman sa business. Katulad lang ko sinasabi, yung business ni Nanay Eva, hindi man nanatiling gano'n. Yes. Paging grocery. Amen. Hallelujah. Sino ba may mga business? Si Nanay Nati, di ba? Nananahe. So magkakaroon siya ng sample. Amen. Hallelujah. Kung ang titindigan po natin yung authority na ginawa ng Panginoon sa atin, walang magagawa ang kaaway. Kasi po yun na totoo eh. Ginawa po tayo according to His likeness and image. Amen. At pinagkatiwala sa atin ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha. Eh hindi tayo basta-basta. Amin ho ba? Paglabas natin sa bahay na ito, sa bahay na ito, yung ating pong tindig ay tindig na may pagka-Diyos. Amen? Na alam po natin na tayo ay may authority. Amen? Minsan po, akala po ng tao, ganito lang po tayo. Hindi nila nakikita. In reality, meron po tayong mga grounds and road. Amen. Nakuha niyo ba yun? Yes. Naniniwala po ba kayo? Amen. Hallelujah. Yun po yung gustong i-reveal ng Lord again. I-reminds about this sa atin na inaagaw ng kaaway sa main natin. Amen? Katulad po ng mga ginagawa ng kaaway sa mundo ito, napakaraming pandaraya ng kaaway. Amen? Mamaya itatouch po natin yun. Next slide. Katulad na sinabi ko kanina, ang plano po ng Panginoon ay pagpalain po tayo. Pero si Satanas, ang kanyang agenda ay i-separate tayo sa Diyos. Amen? Na tayo po ilayo sa Diyos. In what way? Many ways. Maraming ways ginagawa ng kaaway na tayo po ilayo sa Diyos. Sa ating pagka-Diyos. Amen? Sa ating lumikha. Napakadami pong ginagawang agenda ng kaaway. Alam ba kung bakit? Babalik ako po yung patulad ng sinabi ko dati. Ngit-ngit na ngit-ngit. Galit na galit si Satanas sa atin. Dahil tayo po ginawa ng Diyos according to His likeness. Amen? Dahil doon sa bagay na yon, nagselos ang kaaway. Bakit ang tao mahal na mahal mo? Di ba? Mula sa iyong trono, ikaw yung nagpakapako sa krus para hindi ka sa kasalanan ng mga tao. Galit na galit si Satanas na hindi mo ginawa sa mga anghel. Sa mga angels, hindi mo ginawa yun. Pero sa tao, nagpakapako ka, nagpakamatay ka para sa kaligtasan ng tao. Napakasama. Amen. Amen? Separate from the Lord. Sabi sa Matthew 4 verse 9, sinabi ng Diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo lahat ng ito kung magpapatira pa ka sa sasamba sa akin. Amen? Sa mga bagay na ino-offer ng kaaway, alam po ba natin na napakadaming ino-offer ng kaaway sa ating mga tao para ma-separate tayo sa God? Ano ino-offer niya? Sa tingin po niya, ano ino-offer ng kaaway? Anyone? Ano ino-offer ng kaaway? Napakaraming ino-offer ng kaaway para ma-separate tayo sa kanya. Di ba? Yes, yes. Katungkulan. Mas magandang trabaho. Mas magandang bahay. Mas maraming kaibigan. Amen? Hindi natin alam na ang plan ng kaaway ay ilayo tayo sa Diyos. Amen? Kailangan po natin balikan at tindigan at ipasok sa ating isipan na tayo ay hiwalay sa Diyos kung tayo ay nagagamit ng kaaway in separation sa ating Diyos. Amen? Isa po, yung talinong nilagay sa atin ng Diyos, hindi natin nagagamit. Amen? Hindi natin ginagamit, hindi natin tinitindigan. Kaya nga sa akong ito, gustong ibalik ng Panginoon yung kung ano tayong nilikha ng ating Ama. Amen? Amen. Para sa ating mga pamilya. Amen? Yeah. So, ito po ay hindi mangyayari na tayo po ay malinlang ng kaaway dahil tayo ay tumitindig na pagka-Diyos. Amen? Kung paano tayo ginawa ng ating Ama. Amen? Satan, next slide. Satan has his agenda. Ano bang isang agenda ni Satan? Gusto niya si Satanas na squelch the flickering light. Ang gusto ni Satanas yung dating ikaw ay mahinit sa kanya. Gusto ni Satanas, ikaw ay patalon yung parang patay sindi, Dadamig. naglalamig na ilaw, na dating nagliliwanag ka sa Panginoon, nagliliwanag ka sa ginagawa mo sa Panginoon, pero si Satanas, ang plano niya, ikaw ay mag-indap, patay, sindi, patay, sindi, andap, dumilim-dilim. Gusto
Gusto kang isama ni Satanas sa kadiliman. Isang kaluluwa lang masama ni Satanas sa kadiliman. Victorious sa kanya yun. Parang kalit na rin sa ating Diyos. Mas lalong nagalit siya dahil tayo iwangis ng ating Diyos. Amen? So, ang plano ng Satanas, tayo po ay maging madilim. Amen? Mawala yung liwanag ng dati nating init. Amen? Gusto ni Satanas, yung dati mong pagluntad, ganyan ka na. Nung una mo silang kilala, nakaligtaan mo na yung unang pag-ibig mo habang ginaaway mo sa Lord. Ang una at huling pag-ibig ko, Alpha at Omega, nitong puso ko, laging nasasabi sa ng yakap mo, inibigan, pinili mo ako. Asa na dati mo patawid na gano'n? Amen? Dati kung makapalakpak ka sa Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Amen? Hindi pa tapos ang takbuhin po natin. Amen? Gusto pong ibalik ng Diyos yung init natin. Yes. Amen? Dahil gusto po ng Panginoon, tayo po ay makasama niya. Hallelujah. Yung agenda ng Satanas, yan po ang nilalabanan ng ating Diyos. Gusto pong i-reveal ng Lord yung mga bagay na yan. Kasi minsan nakakalitaan po natin na meron pong kingdom of darkness na gustong ilayo tayo sa kingdom of God. Amen? Kaya nga po, basahin po natin yung Ephesians chapter 5. Kaya huwag kayong makisama sa kanila. Dati kayong nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan na. Sapagkat kayo nasa Panginoon, mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. Amen? So ito po yung gusto ng Lord. Tayo po ay mamuhay ayon sa kaliwanagan. Sa liwanag na po natin, natutunan natin sa Panginoon, doon po tayo mamuhay. Huwag na po tayong bumalik sa dati. Sabi mo nga sa kanila, kapatid, huwag ka nang bumalik sa dati. Andito ka na eh. Amen? Negligin mo, huwag yung negligin mo, kapatid. Kapatid. O lang, kapatid ano? Dito ka na, dito ka lang. Hindi po tayo makaliligtas ng... Ay, napamaliwan. Pag nagana pong sinabi ng Lord, nilipin ng Lord dito sa ating iglesia, hindi tayo maliligtas ng tao na kaibigan ng sinuman. Amen. Amen. Pansamantala lang po yung init nila sa atin. Pag tapos na yung kanyang mga kailangan sa'yo, wala na yan. Yes. Amen. Pero ang Diyos, habang nag-iinit ka sa Panginoon, mas lalo ka niya pinagpapala. Amen. Ang tao, pag wala nang kailangan sa'yo, bye! Ang tao hindi tayo dadalhin sa kaligtasan. Sa kadiliman po tayo dadalhin ng tao. Amen? May limit. Pero ang Diyos po ay unlimited God. Amen. Balagpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Kung nararamdaman niyo po yung ibig sabihin ng sa akong ito, tayo po pinaka-victorious na tao sa buong mundo, sa buong Pilipinas, at sa lahat ng santibuko. Hallelujah. Dahil po ang nais ng Diyos, manatili po tayo sa liwanag. Manatili po tayo sa Kanya. Next time. Satan has his agenda na ikaya ay mag-sidetrack. Alam niyo po yung sidetrack? Na ikaw po ay lumiko sa kaliwa, lumiko sa kanan, lumiko pabalik. Amen. Yan ang plano ni Satanas. Na hindi tayo mag-focus ang ating nilalakad sa Panginoon. Marami siyang inaayos, marami siyang nilalagay sa kaliwa ko, na tayo po minsan ay napapasunod. Amen. Pero dahil sa Panginoon, sa Espiritu na sa atin, napapabalik tayo at may diretso pa rin. Amen. Minsan napapakanan tayo. Pero nangalan natin pag-ibig ng Diyos sa atin, napapabalik tayo sa ating track na nilalaanan. Amen. Diretso pa rin tayo. Si Satanas, marami siyang plano. Amen. Ang dami niyang nilalatag sa atin. Yun po ang katotohanan ng mga kapatid. Napakadaming plano ni Satanas sa atin. Amen. Kailangan lang natin maging matalino sa lahat ng bagay. Maging matalino sa lahat ng ating ginagawa. Maging matalino sa ating paglakad at pagtakbo, sa ating takbuhin sa Panginoon. Huwag na po tayong magpaloko kay Satanas. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kapatid, huwag ka na magpalinlang kay Satanas. Huwag ka na magpalinlang. Amen? Nakita niyo ba yung picture niya na wala yung picture? Di ba? Nakita niyo ba yung plano ng Satanas? Yung bahay natin maayos. Gusto niyang madilimin at paakuyin. Yung plano ng Diyos, gusto niya ay dumilim.
Amen? Gusto niyo ba yun sa pamilya niyo? No, amen. Amen? Ang gusto po natin, lagi tayong nasa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Si Nanay, Norma, maganda po ang plano ng Panginoon sa kanya. Amen? Hallelujah. Nakikita ko po talaga na siya po, mas lalakas pa sa tulad ng dati. Amen? Kaya tayo. Pagpatuloy lang po tayo. Huwag niyo kami tignan na. Sino yung matabaran na nakikita ko na ito siya? Huwag mo kami tignan. Kasi hindi naman. Kada linggo, ito siya sabi natin, pag nandito po tayo, si Lord na nagsasalita. Hindi po kami talaga. Ulitin ko, ayaw po namin dito. Ang hirap po talaga. Pero ang Diyos, wala akong magagawa. Wala po akong magagawa kasi ang gusto ng Lord, mapagpalang bawat isa sa atin. Amen. Ang gusto ng Lord na matapos natin, yung takuhin natin. Ang gusto ng Panginoon, yung pamilya mo ay magbuo. Amen, mapagpalang ang pamilya mo. Hallelujah. Na lahat ng problema mo ay maayos. Amen. Ikaw ay mag-excel sa trabaho, lumago yung business mo, yung mga nararamdaman mo, mawawala. Hallelujah. Yung mga plano ng Lord. Ang gusto ng Lord, lagi tayong joyful. Amen? Everything, pinagpapalakpakan po natin, lahat, kahit maliit at malaking bagay, tayo po ay masaya sa ating Panginoon. Amen? Amen. Yung po ang tinuturo ng Lord sa iglesia ito. Kaya nga po yung development ng church na ito, nilalagay sa heart natin eh. Kaya nga alam niyo ko ba, nakikisa ka dito eh. Kasi alam mo yung nangyayari dito. Amen? Ang hirap ang release ng 8,000. Pero ikaw, nag-pledge siya ng 8,000. Nararamdaman mo kayo? Ay, ang hirap mag-pledge ng 5,000. Pero nag-pledge siya ng 5,000. Kasi alam mo, na may ginagawa ang Diyos sa iglesia nito. Akala mo kasi na, kung nakikita natin ito, panandalian lang ito, ito ay magiging kakaiba pagdating ng mga panahon. Amen. Tataas at magiging, marireveal yung glory ng Lord. Amen. Habang tayo po nangayos ng Diyos, marireveal yung glory ng Lord sa lugar Amen. nito. Hallelujah. Maniwala po kayo. Kaya, yung plan ni Satanas, na tayo ikaw sa kaliwat ka, ibalik sa likod. Yan po hindi mangyayari. Yes. Basta patuloy lang po tayo sa Panginoon. Amen. Hindi tayo hinto. Kahit ang problema, huwag tayo magpapaloko sa tao. Yes. Ang titigan po natin yung tao sa atin ng Diyos. Na tayo nandito bilang anak ng Diyos, silikahan ng Diyos para mapagpala ng Panginoon. Yung mga tao na hindi sa Diyos, ilalayo man yan sa Diyos. Lagi mong titigitan yung mga taong nasa Diyos. Amen. Kumbaga, nagkikis-kisa kayo ng balihibo. Habang kayo po'y nag-uusap patungkol sa Panginoon at naririnig ng Lord, amen, maririnig ng Lord sa buhay ninyo, yung mga bagay na hindi mo pa naririnig at nakikita, iririnig ng Lord. Amen? Takuan niyo yun? Takuan niyo po? Amen. Hallelujah. Next. Ito ba? Next slide. Ang mga kabataan, ang isang diling Lord. Sabi ng Lord, sabi ng mga bata, sabi ng Panginoon sa mga bata, fight for us, ilaban natin yung mga anak natin. Paano natin lalaban yung mga anak natin kung tayo ay mahina? Sino ba unang dapat magpalakas? Magulang, tayo po nauna dito. Kailangan po tayo malakas para sa anak natin. Fight for our children. Kung mahina po tayo, ay, ang kaaway po talagang dudumugin ng mga anak natin. Mahal niyo ba anak po ninyo? Amen. Magpalakas tayong lahat na dito ngayon. Kaya nga po tayo inunin ng Panginoon para tayo lumakas para sa mga anak natin. Kung tayo po natin mahina dito, sino po ang susunod na generation? Kasi wala tayong mag-impart na kalakasan sa mga anak po natin. Amen? Nakuha niyo? Kaya ang gusto ng Lord, patuloy lang tayo. Kahit may problema, dadaan lang yan, hindi naman nanatili. Babalik tayo every Sunday dito para purihin ng Diyos at pag-aralan ng kanyang mga salita. Amen? Amen. Tayo po yung mga parents. Next slide. Gusto mong ayusin ng Diyos ang ating magiging parent. Amen? Ano ba yung type of parents? First type. Unang klase. Authoritarian parenting. My way or the highway. Ano ibig sabihin po niyan? Ako ang tatay, ako ang nanay, ako ang magaling. Kung hindi ka sumunod, alis, labas sa highway. Labas. Amen? Ganyan ho ba kayong magulang? No. Authoritarian na parent? Na yung gusto mo yung magaling ka na, ikaw yung magaling sa mga anak mo? Amen? Sino mo din taas kamay? Born again ka pa rin naman po. Mababago lang. Sino ba yung authoritarian dito? My way. Tumatawa ka lang din.
Tumingin naman si Mayora. Next, permissive parenting. No rules, pretty much anything goes. Walang rules. Anything goes. Sige, lumayas ka. Pumunta kung saan. Paala ka sa buhay mo. Yun ba yung parenting way mo? Yun ba yung way of parenting mo sa iyong mga anak? Sino po dito gano'n? Minsan, gano'n po tayo. Kaya, ulan kayo. Sige lang, layas. Sige, laro lang dyan. Ano mo nakita niyo sa picture? Diba? Cellphone. Nag-ibuli yung anak. Away dito, away ito. Kasi walang parent. Amen? Walang umaki yung magulang. Amen? Permissive parenting. No rules. Pretty much anything goes. Wala lang. Amen? Next slide. Uninvolved parenting. Walang pakialam sa anak. Nag-neglect yung kanyang pagiging parent. Amen? Hindi tinatayuan yung kanyang pagiging pastor at pastor ng tahanan. Amen? So, sa oras na ito, binabalik po ng Diyos, pinapaalala sa atin na tayo po ay meron pananagutan sa ating mga anak na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Amen? Sa way of parenting natin, nakikita po natin dyan kung paano nare-reveal yung napag-aaralan po natin sa Panginoon. Amen? Yung last type of parent, katulad po na sinabi ko kanina, the Lord gave us the authority. Okay? So tayo po ay authoritative parenting. Dahil alam natin yung authority natin, alam natin yung way na ginagawa ng Diyos, tinuturo sa atin ng Diyos, yun ang binibigay natin sa ating mga anak para ma-adapt nila. Nakita niyo sa picture, Bible. Minsan mo ba sa buhay natin bilang pamilya, nag-aral tayo ng Bible, sama-sama. Sino po dito yung sama-sama nag-aaral ng Bible? Taas kamay. Sino po? The authoritative parent, dapat po ginagawa natin yung authority natin mula sa Panginoon. Nadalhin ng ating mga anak sa salita ng Diyos. Amen? Ano ba yung picture na kita dyan? Nananalangin sa pagkain. Nananalangin mo ba tayo before tayo kumain? Very good. Amen? Sama-sama tayo kumakain. Biblical parents. Hallelujah. Lagi natin pinapanalangin ating mga anak. Ito po ay paalaala po sa ating Diyos. Amen. Dahil ayaw po ng Diyos na ma-hinder yung blessing na dapat po isata sa atin. Amen. Ayaw po ng Diyos na tayo pinaglalaroan ng kaaway. Kasi kilala na po tayo ng Diyos. Alam ng Diyos ang pangalan na Nanay Happy, ni Nanay Bridgie, ni Kuya Carlos. Kilala tayo ng Diyos. Alam niyo ba yun? Parang di ko kayo niniwala sa akin. Kilala na po tayo ng Diyos. Si Mayora, si Tita El, kilala tayo ng Diyos. Kaya nga, kahit anong gawin ng Diablo, na hindi tayo makatong dito, pinay tayo dinadala ng Lord dito. Mas masarap matulog pag alas 4. Pero hindi si Ate Jenny, andito si Nanay Virgin. Kasi yung sistema na yun, na nagdadala si Nanay Nenet dito. Ang sistema na yun, yung hininga ng Diyos na nasa atin, yun ang umahasak dito sa atin. Kasi gusto ng Diyos, maka-fellowship tayo. Amen? Gusto niya, andito yung sister ko, andito yung kabahagi ko, andito yung kabard ko, andito si Sally. Ito yung bahagi ng aking sistema. Gusto ko lagi siya nandito. Every Sunday. Di ba? Katulad nga po na nangyari sa akin dati na hindi ako nakatin isang beses. Ang sakit sa puso ko talaga. Talagang isang buwang kong, ano yun? Dinala. Pero tinuro sa akin ng Diyos doon, katalinuhan, na next time, huwag ka nang tatanggap ng trabaho pag linggo. Di ba? Dahil po tayo tinuturuan ng Diyos sa mga pagkakamali mo natin. Kahit ang plano mo, ang plano ko nung alas 12, uwi ako. Pero ang plano ko ng kaaway, hindi po, ang plano ng kaaway, ipigil ako dun sa Laguna para hindi ako makauwi. Hallelujah. Di ba? So, balikan po natin to. Yung authority natin bilang mga parents, tindigan po natin. Kasama ang salita ng Diyos at presensya ng ating Ama. Amen? Isa bang tawag ng ating Diyos? Next slide. Pray for your children. Amen? Kailan po ba muli natin ginawang panalangin para sa ating mga bata, sa ating mga anak? Di ba? Ang ganda ng mga anak natin. Woo! Diba? Tingnan yung mga anak nyo.
Kung wala tayo, kung mahina tayo, paano sila? Paano yung mga anak natin? Di ba? Totoo. Oo, tatama, oh. At cute. Huwag mo natin silang bitawan, mga kapatid. Oh. Kung dati ang Jerry, nagala mga anak ko, di ba? Huwag natin silang bitawan, tuloy lang. Huwag natin tingnan yung kung sino man nandito. Tingnan po natin yung presensya ng Diyos. Ito yung sinasabi ng Diyos dito. Amen? Kahit umabag yun, dito tayo, di ba? Hallelujah, bihira po yung gano'n. Meron mas marami, pag umabag yun na, yung mga iglesia kadalasan, tao na lang yung worship team. Pero tayo mas marami. Nakita niyo ba mas marami tayo? Alam mo kung bakit? Kasi hindi na po tayo ito eh. Hindi na po yung tayo to. Ang Diyos na po ang nandito talaga pumikilos para sa atin. Na kahit anong gawin niya, kahit ang plano ng ilayo tayo, hindi pa payag talaga ang Diyos na malayo tayo sa ating Ama. Kahit minsan nakakasundot ng kaaway, hindi pa payag ng Diyos na malayo tayo. Ipaparealize ng ating Diyos na ang Diyos ang piliin mo, kapatid. Amen. At mapagpapala ka sa lahat ng bagay. Hallelujah. Sige, dire-diretso po tayo. Pray for our children. Yung pananalangin po sa ating mga anak, let us pray for our children from head to toe. Yan po ang tinuturo ng Diyos. Para po sila yung proteksyonan sa lahat ng plano ng kaaway. Amen. Sabi po dito, pray that our children will earnestly seek wisdom and understanding. Pray for their mind. Ayan, hallelujah. So yung mga nananalangin po dito, pag-aralan po natin ano po ito, para lang natin yung mga declaration natin sa ating mga anak. Sa ating mga tahanan, isa po ito sa mga kailangan natin gawin para po ma-protection na yung ating mga mahal na anak. Amen? Sabi po sa Santiago verse 1 to 5, ngunit kung sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Hallelujah. So, ang mga anak po natin, lagi natin idadalangin yung kanilang mind. Sa mundong ito, napakadaming ginagawa ng kaaway sa mind ng mga bata. Amen. Kaya, kung pag-aaral po natin, ang dami mga depression, ang dami mga nag-aasawa ng maaga. Amen. Kasi yung mind nila hindi na protectionan through prayers. Tayo mga magulang nandito, katulad ng sinasabi natin kanina, po-protectionan natin yung mga mind ng ating mga anak. Sa pamamagitan ng mga prayers and declarations and mga verses sa Bible, katulad ng verse 1:5 ng Santiago. Amen? Na pag ito po ay nasa puso natin, alam natin ang ating gagawin. Ano po sabi ng Santiago verse 1-5? Basa. Ngunit, kung sino man sa inyo ay kulang sa marunungan sa Diyos at siya ay sagana bibigyan. Ang sagana at hindi nanunumbat. Hallelujah. Kung tayo po ay kinukulang sa wisdom, let's ask God. Lord, kailangan ko nahirapan ako para sa desisyon nito. Lord, kailangan kita. Amen. Huwag tayong lumapit doon sa mga hindi alam po ano yung dapat gawin sa mga aspeto ng buhay natin na kailangan natin ng tulong ng wisdom ng Lord. Amen. Kasi maliliis tayo talaga. Amen. Next. Pray for their mind. Next naman po ay pray for their eyes. Ask God to our children's eyes and protect their innocence. Pray that they focus their attention on doing what is right. Napaka-hindi na ginagawa ng kaaway sa internet. Amen? Marami ng mga pwedeng makita yung mga bata. Pornographic materials at kung ano-ano pa. Kung hindi natin papanalangin ating mga anak, matindi ang gagawin ng kaaway sa kanila. Amen? Kaya pinapaaralan po ng Lord sa atin. Sabi po dito sa Kawikaan 4:25, palagi sa hinaharap ang bukol na iyong tanaw. Ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Amen? Ang gawa ng kaaway, napakalaya iniikot ang internet. Alam niyo ba, 70%, okay, 70% ng mga age from 17 pababa, ang nakapagbukas na ng site ng mga pornographic sites. Amen? So, hindi na yung ginagawa ng kaaway. Amen? Pero, hindi pa po tapos ang takbuhin natin. Ito po ang maganda. Pinapaalala po ng Diyos na tayo po ay mayroong authority para ilihis ang tingin ng mga anak natin sa gawa ng kaaway. Amen? In what way? Paano po paraan? Pagpalakas ang mga magulang. Kung alam natin yung kalakasan natin, yung mga anak natin walang magagawang kaaway sa mga bagay na yan. Amen? Magiging mapagmasid tayo sa ginagawa ng mga anak natin.
papakilaman natin yung cellphone ng mga anak natin. Amen? Gagawin natin na hindi sila lalamunin ng diablo. Kasi alam natin yung authority natin bilang mga magulang. Amen? Let's pray for their eyes. Hallelujah. Kaya po pag nananalangin tayo sa ating mga anak, Lord, protection lang po yung mata ng aking mga anak. Yung kanyang innocence, protection ninyo. Amen. Next. May natutunan mo ba tayo? Meron ba tayong nababalikan? Binabalik ba ng Lord yung authority natin? Next. Pray for their ears. Pray that our children would be quick to hear and that they would incline their ears to listen to instructions. Di ba? Ang gusto ng Diyos, ibalik natin ating mga anak na sensitive sila sa kanyang boses, Amen, sa boses ng Diyos, sa boses ng mga anak. Napapasin niyo ba? Anak, wait po. Wait lang. Ano ba? Nak, dead ma. Yun ang plano ng demonyo. Diba? Pero dapat, bilang magulang, authority mo bilang ama, nak, lapit. Kasi po, next generation, pag siya naman ang tumawag, nak, lapit. Titinan po ninyo, ang inalagaan ng Diyos dito yung next generation. Kung itong generation natin, hindi natin inalagaan ang generation nila ngayon, yung next generation nila, worst generation. Gets nyo po? Amen. Amen. Kaya tayo po nandito ngayong pamilya, iniikot tayo ng Diyos talaga. Amen. Pinapatatag tayo ng Diyos. Kaya itong linggong ito, tanda, ano po itong linggo na ito? Na linggong ito, nire-remind tayo na alagaan natin yung ating mga anak, mahalin natin yung ating mga anak, tinigyan natin ating authority, ipanalangin natin mula ulo hanggang talampakan. Amen. Hallelujah. Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig, mag-ingat sa pagsasalita, at higit sa lahat, at hindi agad nagagalit. Amen? Ang daming kailangan, no? Ang daming kailangan gawin. Kasi po, kailangan natin gawin yan dahil yung po tayo. Yung po yung tayo talaga. Pag hindi natin ginagawa yung mga nais ng Diyos sa atin, hindi tayo yun. Nakuha niyo ba? Nakuha niyo po? Amen. Let us pray for their mouth. Sa kanilang bibig, ask God to keep their tongues from evil and their lips from speaking lies. Mas marami na mga kabataan ngayon nagsisinungaling. Marami na po nagpuputot kutsinta. Amen? Ang dami na. Parang normal lang sa'yo. Puto, kutsinta. Amen? Kung makikita po natin kahit sa mga school, hindi naman tinuturo yun sa eskwelahan. Wala namang guro. Teacher na tuturo mo kayo ng puto kutsinta? Wala. Pero anong nangyayari? Na-adapt nila yung environment na ang turo ng kaaway ay gano'n, na wala nagpaprotect, na hindi tumitindig yung authority sa environment na yun. Kaya napakapalagan po natin sa environment natin dito eh. Alam niyo ba yun? Dito bumubukal yung init ng Diyos. Dito bumubukal lahat ng kaalaman mula sa Diyos. Amen? At pag uwi niyo dito, pag uwi niyo mula dito, lalakas at lalakas tayo. Kapag Diyos na nag-uusap, malakas ang lahat. Amen. Amen? Kapag Diyos ang pinag-uusapan, ang lahat ay tataas. Hallelujah. Amen? Pray for their mouth. Mga bata, marunong ba kayo magmura? May nagmumura ba sa inyo? Pag nagmumura kayo, sino nagagalit? Bukod sa mga magulang nyo. Bukod sa kapitbahay. Si Lord. Di ba? Di ba mahal na mahal niyo si Lord? Kapag meron kayo mga nalit na bata at nagmumura, huwag kayo magagalit sa kanila. Sabihin niyo sa magagalit si Lord. Amen? Sabihin niyo, magagalit si Lord. Amen? Next, pray for their heart. Pray that they come to faith early and would trust easily, completely to Him. Nakapakapalan po ng mga bata nandito ngayon. Ang aga nila nagkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Kami po, bago kami nakakilala sa Diyos, ilang taon na. Ang dami ng ginawa ng kaaway sa mga buhay namin. Napakadaming kasalanan ng nagawa. Amen? Bago nakilala ang Diyos. Pero itong mga batang ito, dinadala yung mga anak ko dito, nagsasayaw. Hallelujah. Bakit sila Chanel, sila Marian, hindi sila nakaka-absent sa pagdadance? Ba't hindi sila ma-absent? Kasi po, si Ate Rose. Di ba? Kung hindi sa faith ni Ate Rose, hindi absent niya mga batang yan. Ang nanay nila ang nagtutulak. Pag-practice kayo doon. Nakataas pa yung mata. Pag-practice kayo doon. Nakita ko minsan yun.
Mag-practice kayo. Kita nyo? Alam kasi, hindi ko pa tinataas si Ate Rosa. Tinataas ko po dito yung authority na sa kanya. Na nilagay ng Lord. Mag-practice kayo doon. Amen? Kaya lagi sila nandito. Kaya kayo mga magulang, dinatay nyo yung mga anak nyo, mag-practice kayo doon. Gamitin yung authority nyo. Amen? Kasi po yun po ang mahalaga. Hindi sila malayo. Lagi silang matrain at ma-equip. Yung mga batang yan, pag dumating sila sa age na 13, 14, hindi sila problema ng lipunan. Hindi sila problema ng pamilya. Kasi nataniman na sila ng mga bagay patungkol sa Diyos. Lalo pag pinapanalangin natin mga puso nila. Amen? Awit 28:7, si Yahweh ang lakas ko at kalasag. Amen? Sabi nga po natin, si Yahweh ang lakas ko at kalasag. Iwala ko sa Kanya. Nakalaga. Tinutulungan niya ako at pinasasaya. Sa awitin, pinasasalamatan ko siya. Amen? Yung ba, sa awit pa lang na sinabi dito, ginawa ni David, makikita po natin talaga na hindi po tayo mahihiwalay sa ating Panginoong Diyos. Amen? Siya ang lakas at kalasag po natin. Yung authority na sa atin po ay yung nating pabayaan. Amen? Huwag nating talikuran at huwag nating hayaan ang kaaway na makakilos at makapasok sa ating mga anak. Amen? Pray for their hands. Pray that their hand would not be idle, but that God would bless, confirm, and establish the works of their hands. Bata pa lang po sila ngayon, anumang patungan ng kanilang mga kamay, it will turn to gold. Amen? Nakita niyo ba yun? Pag sila po inanalangin sa may mga karamdaman, ay gagaling. Amen. Hallelujah. Yung mga anak po natin yan, nakita niyo po yan. Maniwala ko kayo, mag-e-excel yan sa lahat ng grade nila, sa lahat ng school nila, sa lahat ng tatapilikin nila mula ngayon, sa mga susunod pang panahon, sila po ay pagpapalain. Amen? Sila po ay mag-e-excel. Lahat ng hawakan na ng kanilang mga kamay ay pagpapalain ng Diyos. Amen? Taas nga po natin mga kamay. Sige po, taas nyo po. Yung mga kamay na yan, ito natin sa mga anak natin. Ayan. Let the power of the Lord be upon you, mga bata. Hallelujah. Come on, let's declare that the power of the Lord be upon you always and always and always in protection and protection. Hallelujah. Yung mga kamay na yan, mga kapatid, makikita nyo po, i-compare nyo sila sa ibang mga bata. May-compare nyo talaga. Yung anak ko talaga, napakabait. Hallelujah. Talagang makikita nyo yung grace nila. Kakaiba ho talaga. Hallelujah. Pray for their legs. Pray that our children will not walk in step with the wicked, nor stand in the way of sinners, but that they find wise and godly companions along their journeys. Hindi po sila malalapitan ng gawa ng kaaway. Lahat po na makikilala nila ay sa Diyos. Amen? Yung favor nila sa kanila. Lahat ng ilalapit sa kanila, may takot sa Diyos. Amen? Hindi sila malalapitan ng mga may plano na gawin ng masama sa kanila. Lahat ng tao idinit sa kanila ng Diyos ay favor mula sa Diyos. Amen? Hallelujah. Malaki pong ginagawa ng Diyos sa ating mga anak sa hapon ito. At tayo po nire-remind ng ating mga Diyos, mga kapatid na naman. Huwag po natin hayaan mga anak natin na makuha ng kaaway. Let's pray for them. Amen. Pray for their feet. Ask God to direct their steps, to help them stand and fast and to protect them from stumbling. Amen? Protect them from stumbling. Sila man po ay madapa, hindi sila mag-i-stumble. Agad po sila makakatayo. Dahil tayo po ay protection nila. Tayo po nakakalam at equip ng mga Christian, tayo po ay protection ng ating mga anak. Never po silang lulugmok. Amen? Sabi nga po natin, never silang lulugmok. Never sila lulugmok. Amen? Hindi sila mag-lulugmok. Hindi sila mag-i-stumble. Amen? Dahil yung protection ng Lord ay nasa kanila. Amen? I love you. Mga bata, we love you. Children! Mga bata, tingin dito. Tingin dito. Kamaya na yung chismis. We love you. Sabihin nga sa mga bata, we love you. We love you. Mga kayo. Hallelujah. Mahal natin yung mga next generation natin. Kasi pag hindi natin sila minahal, wala na pong susunod sa atin. Yeah. Ay, wala na susunod. Kaya ngayon pa lang po, alagaan natin yung mga anak po natin. Sila yung gagamitin to attract new children. Sila yung gagamitin para pagdalan ng ibang mga bata dito. Hallelujah. So, sa hapon pong ito, alam ko po, na-remind tayo lahat. Yeah. Amen? Naalala natin, kung ano, hindi ako basta-basta.
Dahil na ano po, ang bigla kayo na nagulantang. Hindi ako basta-basta, no? Hallelujah. So, mahal na mahal po tayo ng Diyos. Yes. Lalagtigin ko yung ating mga anak na talagang never tayo hinahayaan sa mga salita at mga paalaala at sa mga blessing na ginagawa ng Lord sa atin. I know this afternoon po, hindi po dito matatapos ang pag-aaral natin. Marami pa kayong gagawing pag-aaral sa mga bahay po ninyo. Lahat po ng mga verses na nakita natin dyan, mas lalo pa natin pag-aralan. Amen. Yung mga sinulat po ninyo, dagdagan nyo pa ng mga meditate. Kasi hindi pa po natatapos ang Lord sa hapong ito. Marami pa siyang ituturo, maging sa ating mga panaginip, tayo po'y kakausapin ng ating Diyos. Sino dito ang kinakausap ng Diyos sa panaginip? Nakakapanaginip ng mga ganitong bagay. Sino po? Taas kamay. Yes. Hallelujah. Di ba? Ang alam ko po, ang Diyos po ay hindi tayo iiwan kahit kailan. Ang alam ko po, ang Diyos po ang manggagamot natin lahat. Amen. Hallelujah. Ang alam ko po, siya po ang ating talasag. Siya po ang ating kapayapaan. Never tayo iiwan ng Diyos. Kaya po sa oras po ito, lahat po ng ating pinag-aralan. Yung authority po na nilagay sa atin ng Diyos, na lahat ng kanyang nilikha ay inander sa atin, huwag po natin kakalimutan yun. Amen? Huwag natin kakalimutan. Pwede yung bang awitan lang natin sandali ang ating Diyos at sabihin natin sa Kanya, itataas kita sa buhay ko. Salamat, Panginoon. Yes. Although tayo kumayaw, upo na lang ko kayo. Habang umawit po tayo, close your eyes. And I know the Lord will reveal big things sa inyong hasahapon ito. Amen. Habang umawit po tayo, mga kapatid, sipahin natin ang demonyo. Amen? Nakiintindihan niyo po ako? Sisipahin natin ang demonyo. Habang umawit tayo, kasi tinataas natin si Lord, di ba? Taas kita. Habang tinataas natin ang ating Panginoon, yung diablo naman, nasa paa natin. Hallelujah. Tatapak-tapakan natin yan. Makikita niyo po yan. Makikita niyo yan habang tinatapakan niyo yung kaaway. Tapos habang tinataas niyo yung glory ng Lord. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Woo. Let your very presence, Panginoon, fill this heart, fill everyone, Panginoon, sa lugar nito. Salamat, Panginoon, sa puro mo ka sa amin ko. Hindi namin nahayaan, Panginoon, ang aming mga anak. Ilalaban namin sila, o aming Diyos. Ilalaban namin sila, Panginoon. Hallelujah. Yes, Jesus. Sabi mo sa buhay ko, sa buhay ko, sa puso ko, itataas, isa pa, hallelujah.
Yes, Lord. Amen. Sige po. Diretso na po tayo sa celebration po ng ating communion. Na this afternoon, we will celebrate and commemorate yung ginawa po ng Diyos sa atin na tayo po ay nailigtas dahil po sa pagkabago niya sa krus. Amen. Kaya lagi natin itong inaalala itong communion na ito. To remind everyone, amen, natapos na. Amen, ang ginawa ng kaaway para sa ating kaligtasan. Why we're celebrating this? Dahil tayo po ay kaisa. Nung ang Diyos po ay nag-celebrate at siya po ay uminom at kumain ng tinapay, sinabi niya ito'y kabahagi. Kayo po ay kabahagi. So tayo po ay kabahagi ng Diyos. Hallelujah. Kaya lagi po natin itong ginagawa to remind us na tayo po ay kaparte ng ating Diyos. Amen. Balik naman tayo sa ating authority. Tayo po ay part ng ginawa ng Diyos na ito. Habang tayo naging Kristiyano, kabahagi tayo ng glory ng Lord. Alam niyo po yun? Habang tayo ay nagse-celebrate ng goodness ng Lord, kabahagi tayo ng kanyang glory. Amen. Hallelujah. Paabot ba sa mga bata? Sige, bigyan ng mga bata ng Diyos. Ay, bago ko pala, habang binabahagi ko yung ipopost ko po muna yung gawain ng mga kananayan sa likod ito. Next week na lang po. Para po pagbigyan daan, kasi yung nag-birthday po yung pastora natin eh. Nakakaya naman po na natin si Pastora Ani, sa si Pastora Ani. Ngayon na po siya magse-celebrate. Sana po naiintindihan mo ninyo. Amen. Kasi yung langay po natin doon, nagse-celebrate yung birthday, nag-ibig tayo. Amen, kung gagawin tayo dito, hindi sila makakate. Amen. Kaya po, next week po, tuloy natin ang ating gawain sa mga kananayan. Amen. Amen. Yes. Tinapay po. Sa buhay ko. Sige po, tayo po natin magsipayo. Okay, kaya ko natin ginagawa ito, mga kapatid. Hindi po ito wala lang. Amen. Hindi lang ito wala lang. Ito po ay celebration na tayo po ay part of the kingdom. Amen. Amen. Tayo po ay kabahagi ng pagkahari ng Diyos. Yes. Habang tinatanggap natin ang katawan ni Kristo at ang kanyang dugo, alam natin na ito ang ating, ito yung tayo. Na tayo po ay kabahagi ng kanyang pagkahari. Amen. Kaya itong katawan na ito po sa tingin niyo yung biscuit, ito po ang purpose nito is to show to the world and to you that you are this kingdom people. Amen. Tayo po yung part ng kingdom natin Diyos. Hallelujah. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23-26, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya ipinagkanulo, ang Panginoong Isus ay lumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirak na sa iyo at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Matapos magapunan, dumupot siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong lipa na pinagtitibay na aking dugo. So, iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pagkalaala sa akin. So, tayo mo natin sabi-sabihin nyo. Sabi po dito, sapagkat tuwing kakain kayo at ng tinapay na ito at iinom ng kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagpalitan. Amen? Kamatayan ng Diyos ang naging daan natin para sa ating buhay, para tayo mabuhay, para sa ating eternal life. Lagi po natin i-celebrate. Amen? Salamat Panginoon. Tunay nga Lord Jesus na bawat sa dito Panginoon sa hapon ito ay umaapaw ang puso't kaligayahan naman.
na kami, Panginoon, ay naging kabahagi ng celebration ng communion na ito, Panginoon. Lagi mo inaalala at pinapaalala sa amin na kami ay kabahagi ng iyong paghahari. Maraming salamat. All the glory and honor belong to you, Lord Jesus. We pray. Amen. Before, tinatawagan ko po si Sister Annie Ramirez para po sa giving. Mami, yung bag ko. Ay, si Mami. Yung bag ko. Yung bag ko. Yung giving po, hindi lamang po yung monetary. Yun po yung giving. Yung giving po, yung binigay natin yung